Wait a minute. Kung ganun pala, lahat ng mga nananalo ng loto from now on, kailangan naman sa COA. Babala sa mga kabayan, welcome back po sa aking channel, WKSA. Grabe ito, isang mananaya noong taong 2014, nananalo may 20 milyon. At kasalukuyan, ngayong taong 2024 ay hindi pa rin binibigay ng PCSO ang perang napanalo na niya. At kahit na ito ay inutos ng Supreme Court na ibigay na sa nanalo mga kabayan, pero hindi pa rin ibinibigay ng PCSO. Kaya ito, iniimbestigahan ni Senator Rapi Tulfo ang pangyayaring ito mga kabayan. Watch natin ang mga sinasabi ni Senator Rapi Tulfo sa PCSO na ito mga kabayan. Ito sa case, na-plansya ang ticket pagkapanalo sa 642 no October 2, 2014 at tumama ng premyo 12,391,600. Ticket ay na-plansya kaya nagkaroon ng problema, medyo may nabura ata or something like that. Inakyat ito sa Supreme Court and noong May 28, 2024 may decision ng Supreme Court telling PCSO na bayaran na itong nanalo si Antonio Failon Mendoza. Kapag dinidify yung order ng Supreme Court, totoo po na ang desisyon po ng Korte Suprema ay naging final and executory. I was there when Mr. Mendoza went to the office. But unfortunately, one of the requirements is clearance from the Commission on Audit. We refer Mr. Mendoza to the office of the COA because according to COA, it is a money claim against the government. There is this circular which need to be complied. Ang sabi po namin sa kanya, once he get the clearance, on the same day, that clearance will be presented to the PCSO, the check will be issued to him. hindi ko po maintindihan nanalo siya ng loto, yung ticket na yon nagka-problema lang, na-plansya lang, kaya nga kinukontest ninyo. Pumunta sa Supreme Court at sabi ng Supreme Court, bayaran nyo na. Dadampas sa COA, bakit kailangan dadaan sa COA? Paki-explain nga po, in layman's terms. This claim of Mr. Mendoza is considered a money claim. A demand for payment of a sum of money, reimbursement or compensation arising from law or contract. Wait a minute, kung ganun pala, lahat ng mga nananalo ng loto from now on, kailangan naman sa COA. Hindi po, Mr. Chair. Iba lamang po ang naging sitwasyon ni Mr. Mendoza kasi nga po nagkaroon po ng legal dispute. Actually ako, as a former judge, when I received the decision by the Supreme Court, ang una ko ninoon inisip, talagang that's immediately executory and then the check should immediately be issued. But yun nga po, I understand that the PCSO, to be safe, we made parang inquiry po from the COA if we can immediately issue the check based on the final and immediately executory by the Supreme Court. But we were, yun nga po. What's holding up COA to issue a clearance to Mr. Antonio Mendoza para maklaim niya yun? I understand po, hindi po siya nag-file ng hinihingi po ng COA. Ano pa hiningi nun? I'm not aware, sorry, Mr. Chair. Pinarating na po namin sa kanya, natutulungan na po namin siya sa pagpa-file ng petition po sa COA para nga po mabilis. Yung po yata ang lawyer niya is advising, parang ini-insist nila na there is no need for them to comply with what is being asked by the COA. Kaya po nagtatagal. Nagbigay na nga po kami ng certificate of non-payment na pwede po niyang gamitin sa pagpapile po ng petition sa COA. And then, pag pinal niya po yung petition sa COA, ano pong susunod na mangyari sana? I-evaluate po yun ng COA at pagka po na-complete na o na-satisfy na po ang COA, probably they will give us the go signal for us to issue already the appropriate check. Okay. Sige po,